Magandang gabi po. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aking programang Patnubay sa Kalusugan dito sa aking Facebook page. Ugaling niyo pong i-like, i-follow, at saka i-share yung ating programang Patnubay sa Kalusugan para ito'y lumaganap. Marami tayong matulungan. Ako si Ma'am Rose sa inyong lingkod na isang health educator, hindi po ako medical doctor. Ang aking layunin ay palaganapin ang kaalaman ng mabuting kalusugan for educational purposes po and health awareness. Ganun din po sa aking YouTube channel, hanapin niyo yung pangalan ko, Rose Alfonso, i-click yung subscribe, pati yung bell of notification para malaman ninyo na meron akong bagong video. Ngayon, tandaan nyo po, may iba't ibang lunas sa bawat sakit ng tao, pero pinakamainam, magpa-check up, magpa-konsulta, magpa-diagnose sa doktor. Ngayon po ang ating tatalakayin sa dami po ng mga PM sa akin sa Facebook, ang problema po nila ay dighay. Dighay ng dighay at nahihirapan silang huminga. Ano po ba ang dahilan bakit dighay tayo ng dighay? Karaniwan po ito ang pagdighay. Ito yung paraan para mailabas yung labis na hangin sa loob ng ating sikmura. Minsan, pag nagiging sobra na yung pagdighay mo, ito'y nagdudulot ng masamang pakiramdam. Ang pagdighay, paraan ng paglabas ng sobrang hangin sa ating katawan. Paano ba nakakapasok itong sobrang hangin sa katawan natin? Maring sa pagninigarilyo, o kaya sa paghigop ng soft drink sa straw, o kaya yung nagkikendy ka or nagchuchewing gum ka. May mga tao na may kaugalian sa paglunok ng hangin kahit hindi naman sila umiinom o kumakain. Ang kaugalian na ito ay tinatawag nating aerophagia. Ang isa pang dahilan ng pagdigay ay pagiging acidic mo, pagkakaroon ng GERD, gastroesophageal reflux disease. Ito'y GERD, ito'y labis na pagdighay kung minsan dahil sa o kaya namamaga yung lining ng stomach mo, meron kang gastritis, o kaya meron kang infection dulot ng bakterya, yung H. pylori, na pwedeng mauwi sa ulcer. Ang iba pang sintomas nito ay nakakaramdam ka ng pananakit ng tiyan, nagkakaroon ka ng heartburn. Paalala mo na po sa ating vitamin C. Ang vitamin C ay mag-inom tayo, lalo na ngayon na meron tayong hindi natin nakikita sakit na coronavirus. Kaya ilagay natin ang ating katawan sa protection, mag-inom tayo ng vitamin C. Ito po yung mineral na panlaban sa virus, panlaban sa bakterya. Meron tayong natural killer cells sa ating katawan, yung T cells, yung lymphocytes na yan. Ang vitamin C, tumataas yung bilang nating white blood cells, the soldiers of the body, para maglabas tayo ng antibodies para maiwasan mo ang pagpasok ng mga hindi tayo pinsalain ng mga viruses na yan. Ang vitamin C, isang powerful antioxidant, tumutulong para ma-repair ka, yung mga harmful effect ng mga toxins sa katawan mo ay pinipigilan ito ng vitamin C. Ang vitamin C po ay tumataas yung motility ng ating bituka. Pag nagtitake ka ng vitamin C, napapabilis yung digestive process. Kaya tumutulong din po ito sa sakit ng mahinang pantunaw o meron kang hyperacidity. At ang vitamin C, meron siyang potent antioxidant power to fight free radical damage, harmful molecule para maiwasan ang cancer at mapamuksang sakit tulad ng coronavirus. Kaya ito'y pandepensa natin dyan sa mga nakakamatay na mikrobyo na pumapasok sa katawan. Ang ating pong vitamin C, chewable. Pagkatapos mag-almusal, ilagay mo sa bibig mo yung isang tableta ng vitamin C. Ito ay gawin mong candy para mawala ang sakit ng throat mo, tapos uminom ka ng maligam-gam na tubig. Mabibili to sa Lagman Building, kanto ng Blumentritt at Rizal Avenue, na sa baba ng Blumentritt LRT Station. May 7-Eleven doon sa ibaba ng building. Bumili kay Moss, yung security guard natin. Nandun siya Sunday up to Friday, from 8 o'clock in the morning hanggang 4 o'clock ng hapon. O kaya pwede nyo ipa-deliver sa LBC, i-PM nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, kung paano nyo maka-order at paano makarating sa bahay nyo at paano nyo babayaran. No? Ngayon, ang gawin nyo po, pag meron kang dighay ka ng dighay, subukan nyo kumain ng saging. Maaring ito'y lakatan, no?
ito pong lakatan na saging o kaya yung saging saba, yung hinog hindi yung hilaw, hinog na hinog. Ito'y napagkakaganda sa digestive health natin, ang saging. Ang banana, ito'y mayaman sa soluble fiber. Ito'y maganda sa kalusugan ng ating tiyan. Ito'y nakaka-enhance ng digestive fire. Ang banana ay mayaman sa potassium, tumutulong para mag-produce ng mucus sa ating bituka, beneficial para ma-absorb mo yung extra acid sa bituka, 'di ba? Hyperacidic ka nga, para yung mucus na pinoproduce niya ma-absorb yung extra acid sa ating bituka at nagpe-prevent yung ating digestive system from acid reflux and hyperacidity. Kaya yung hinog na saging ay perfect antidote sa mga sufferer ng hyperacidity. Ako po ay merong GERD. Yan po ang sakit ko din. GERD din ang sakit ko. Ang aking pong almusal sa umaga, basta inom muna ako ng tubig, 3 basong tubig, tapos ay inom ako ng activated charcoal muna, no? After 2 hours then after nang inom ako ng tubig, charcoal, mag-exercise ako. After ng 2 hours, kakain ako ng isang saging. Pag kumain ako ng saging, iinumin ko na yung lahat ng supplement. Vitamin C, yung vitamin C after almusal yun no? Iinumin ko na, pag kumain na ako ng saging, iinumin ko na yung calcium, magnesium, omega-3 fatty acid, lecithin, at saka po yung super B complex. Iinumin ko na yon pagkatapos kong naubos yung isang saging na yon. Perfect antidote ito sa sufferer ng hyperacidity. Pagkatapos, umiinom ako ng turmeric tea, no? Ito pong turmeric powder, no? Ito isang panlaban sa anti-inflammatory and antioxidant compound. Yung pong turmeric powder, ito'y alternative therapy sa gastrointestinal problem. Yung bang maanghang na lasa niya, yung curcumin, ito yung pinaka-active ingredients ng turmeric, yung curcumin. Ito'y merong potent na antiviral, antibacterial, and anti-cancer properties, yung curcumin na nasa turmeric powder. Kaya po ngayon ay nire-recognize na nila yung turmeric powder. Ito ay alternative therapy sa heartburn, inflammation, and stomach ulcer. Huwag kayong mag-inom ng coffee, soft drinks, iwasan nyo yan. Ito po ang aking nakikita kong very effective sa aking GERD, itong turmeric powder. Sa gabi din, pagka medyo maasim-asim ang sikmura ko, magsasangkap na agad ako ng turmeric powder, no? I-consume mo to, ito'y malaking tulong. Itong pagka-spicy nun, yung curcumin na nasa turmeric, ito po'y antioxidant, may anti-inflammatory property. Ito'y nakaka-relieve ng GERD, ang turmeric powder. Mag-inom po kayo nun. Malaking, yung pong isang malaking supot na gano'n na turmeric, ito'y 500 pesos. Marami po laman nun, 1 kilo po yon na powder. Okay, ang stomach pain, yung meron kang, di ba, pag masakit ang tiyan mo, dahil meron kang kabag, hindi ka natunawan, bloated ang tiyan mo, itry mo yung activated charcoal. Alam mo yung activated charcoal, ito po'y nasa capsule form, ito'y natural substance, nag-absorb ng toxin sa ating katawan. Ito po ay sabi nagtatanggal ng lason, at itong activated charcoal tumutulong sa irritable bowel syndrome. Pagka may acid reflux ka, ay mga problema sa tiyan, pagka nagta-travel ka, nagpunta ka sa ibang lugar, merong mga travelers illnesses, ang activated charcoal, binaban niya yung toxin sa fat at saka digestive tract. Tumutulong ito para i-break down yung mga toxin sa ating bituka. Kaya yung kapag may kabag ka, ito po'y nare-relieve ng activated charcoal. Kaya kung meron kang indigestion, meron kang reflux and bloating, para kung nafe-feel mo parang lumalaki yung tiyan mo, sakit-sakit ng tiyan mo, lumolobo siya, mag-take an activated charcoal. Hindi po ito yung regular na uling na pang-ihaw na binibili natin sa palengke. Ito'y medicinal. Ito'y safe mong internally. Kaya pwede mo itong inumin pagka tapos mong kumain, bigla ka nag-bloated, sumakit ang tiyan mo pagkatapos kumain. Bawa, nalason ka, na food poison ka, inom ka ng charcoal.
pwede mong inumin ito, pero ang popular suggestion po nito, mag-take ka ng 3 activated charcoal 2 hours before meal. Yung between meals, kasi po ang activated charcoal po kasi ay nag-absorb baka yung nutrients sa pagkain mo ma-absorb niya. Kung kaya ang magandang iniinom nito, mga 2 hours, wala pa naman ng tiyan. Ito ay very effective remedy sa digestive problem, food poisoning, diarrhea, kabag, sinisikmura, dighay ng dighay, maasim ng sikmura, may bad breath ka, pang-iwas tetanus sa sugat, hugasang mabuti ng tubig at sabon, tapos patuyuin mo, buhusan ng alcohol or betadine or agua oxidada, tapos lagyan mo ng charcoal powder. Ito yung magandang remedy sa nalasing, mawalan pagkalasing mo, hangover, maganda rin po ito sa overdose sa drugs. Ito yung inaalis ng activated charcoal palabas sa katawan mo, isasama sa pagpupo mo sa umaga, no? Nakaka-detoxify ng ating katawan. Kaya ito pong ating napakahalaga na ating pong kapag meron dighay, para makaiwas ka sa dighay ka ng dighay, kailangan sabi, kumain ka ng dahan-dahan. Dahan-dahan ka lang kumain. More, yung bang pagka nguyain mong mabuti yung kinakain mo. Kasi yung process ng pagnguya ng pagkain, huwag ka nagmamadali pag kumakain ka. Kasi pag nginunguya mong mabuti yung pagkain mo, ito yung napapahalo ng ating laway, nalulubricate. Kaya yung process ng pagnguya ng pagkain mo, nare-relax yung muscle ng ating tiyan. Kasi yung pagitan ng ating muscle, ay nung ating tiyan at esophagus, meron dong sphincter muscle. Pagka yung po ay hindi siya relax, yun po nagkukos ng GERD natin. Kaya ngayon, pagka ikay nginunguya mong mabuti yung pagkain, durug na durug yung pagkain mo, hindi ka ras, hindi ka magkukos ng hyperacidity. Yung mga taong kumakain na nagmamadali, na stress sila, yan po ang nagkukos ng acid reflux. Kaya ang pinapayo, kumain ka ng dahan-dahan, hindi kayo mabilis kumain kasi pag hindi ka natunawan, doon po nanggagaling yung dighay-dighay mo. At saka isa pa, marami mga, 'di ba, tayong Pilipino mahilig kumain ng kanin. 'Di ba, yung carbohydrates, na 'yan, nagsisimula ang digestion ng carbohydrates sa ating bibig. Kaya pag nguya ng kanin, pag nguya ng tinapay, anything carbohydrates, merong enzyme na nilalabas ang ating salivary gland. Ang tawag doon ay thiolin. Itong thiolin na to, itong salivary gland, itong alkaline enzyme na to, namimix yung alkaline enzyme na yon sa carbohydrates, nabe-breakdown ito into simple sugar. Kaya pag kumakain po kayo ng tinapay, anything, anumang carbohydrates, patagalin mo sa bibig mo, nguyain mong mabuti. Huwag ka ng lunok ng lunok. Hayaan mo yung enzyme, yung salivary enzyme na tinatawag natin thiolin, nire-release ng ating salivary gland yun. Ito yung alkaline enzyme, minimix yung carbohydrates na break them into simple sugar para ito pag nilunok mo, hindi ka makakaranas ng heartburn. Di ba pag kumain ka ng pandesal tapos nag-coffee ka, kakabagang ka, di ba? Kasi nagkaroon ka ng acid reflux dahil yung thiolin na salivary gland hindi na-release, hindi na-mix ng iyong saliva. Kaya iwasan mo na mabilis kumain. Tsaka iwasan mo masyadong magpakabusog. Kasi pagka may GERD ka, huwag kang masyadong magpapakabusog kasi pwedeng mag-cause ng pamamaga ng tiyan mo. Di ba yung sobrang kabusugan? Parang lobo. Pagka nilagyan mo ng maraming hangin, di ba maglolobo yon? Ganon din po yung tiyan mo kapag lumaki yung tiyan mo, merong harmful effect ito, magkakaroon ka ng acid reflux, apektado yung lower esophageal sphincter. Ito po kasing LES, yung lower esophageal sphincter, ito'y bulb, na ito po ay bulb-like muscle. Ito po ito'y nasa junction ng stomach at esophagus. Pag pumasok yung pagkain doon sa ating tiyan, merong bulb na magsasara. Ito po, pag magko-close yun, para panatilihin yung stomach content mo na hindi aakyat doon sa ating esophagus. Kaya tinatawag na acid reflux, yung content ng stomach acid mo, umaakyat ulit. Pag umakyat yun,
Di ba matapang yung acid? Pag umakyat yun nagko-cause ng heartburn mo. Kaya yung iba nagsusuka. Kaya ano sabi? Ang gawin mo, kumain ka ng dahan-dahan, durugin mo mabuti, hindi ka nagmamadali. Pag kumakain tayo ng carbohydrates, patagalin mo, nguyain mo mabuti sa iyong ngipin, patagalin mo para yung salivary gland na thiolin ay i-convert yung carbohydrate into simple sugar para sa ganon ay hindi ka mahirapan. Tsaka huwag ka masyadong kumain ng marami, huwag ka masyadong magkabusog, parang lobo, nalolobo ang tiyan mo. Pag lumobo yan, magkakaroon ka ng problema dun sa bulb, dun sa tiyan mo. Ang calcium, magnesium with zinc, ang calcium po ay ang kanyang kapartner ay magnesium. Ito'y nagpapalakas ng buto, nagpapaganda ng circulation ng dugo sa heart natin, nagtatransmit ng nerve impulses para yung muscle function, tsaka mag-prevent yung muscle cramps, tsaka sa contraction ng heart natin. Ang magnesium, ito yung ingredient sa pagpapagaling ng acid reflux. Kaya pagka meron kang acid reflux, meron kang hyperacidity, mag-take ka ng calcium, magnesium. Ito'y antacid, kumukontrol ng GERD. Ang acid reflux nag-occur pagka yung strong acid na pandigest ng food mo dun sa tiyan mo, ito'y nag-backflow papunta sa yung esophagus. Pag yung sphincter muscle, yung bulb ay lumuwang. Kaya nangyari, pag lumuwang yon, bumabalik yung acid paakyat, kaya nagkakaroon ka ng heartburn, nagkakaroon ka ng problema ng GERD, no? Kaya yung antacid nakaka-relieve ng heartburn, yung calcium, magnesium, nang-neutralize ito. Kaya ito po yung antacid, ito po kasing calcium, magnesium, ito po ay sabi, nakaka-relieve ng symptoms na nag-neutralize ng acid. Kaya nai-improve ang yung GERD symptoms kung mag-take ka ng calcium, magnesium with zinc. Ito'y pampalakas din ng ating immune system. Okay? Ito pong acid reflux na to, pwedeng ma-damage yung ating esophageal sphincter. Yung bulb, pwedeng ma-damage. By the time na mag-expand yung tiyan, syempre sumobra yung kain mo, ma-stretch yung tiyan mo, di ba? Pag na-stretch yung tiyan mo, magkakaroon ng impact sa paglaki ng tiyan mo, parang balloon. Kaya yung junction na yan, mangyayari pag na-expand yan, over time, yung muscle na yon, nawawala yung strength nila, yung barrier function niya, nawawala. Kaya dahil sa overeating na yan, eventually, nawawala yung effectiveness, yung tibay ng bulb na yon. Kaya nangyayari, mahihila yon dahil lumaki yung tiyan mo, magwa-widen yon. Pagkatapos, it leads to GERD. Kaya yung overeating at kumain ka ng large portion ng pagkain mo, nagkokos ng bloating, stomach pressure, and excessive belly weight. Pag kumain ka ng large meal, pag marami kang kinain, mapupush yung stomach mo beyond normal capacity, ma-stress yung bulb na yon, nag-increase, kaya nagkakaroon ng internal pressure, kaya umaakyat yung napupersa yung stomach mo na mag-upward, bumalik yung acid pataas. Kaya ang overeating nagkokos sa tiyan mo na mag-produce pa ng more acid para ma-digest mo yung massive amount ng food, para hindi ka mag-produce ng maraming acid, konti lang kakainin mo at saka durugin mo mabuti yung pagkain mo, no? Kaya po ngayon, kaya ito pong sabi ng mga expert, ayun daw po ang ating iwasan. Subukan nyo po pag sumasakit na yung tiyan nyo, pahiran nyo ng Sansera oil. Ito'y langis na pinagsama-samang katas ng halamang gamot tulad ng Acapulco, pansit-pansitan, turmeric, ginger, luya, luyang dilaw, oregano, malunggay, gota cola. Ipahid mo yan sa sikmura mo para mawala yung sakit ng tiyan mo. Mabisa yan sa sakit din ng ulo, sa sipon, sinusitis at ubo at pamamalat. Kung may stiff neck ka din, ipahid mo yan pag kinakabag ka, naninikip ang dibdib mo, pahid mo sa dibdib mo. Kung may dysmenorrhea ka sa puson, nirarayong mo, may arthritis, may pinupalikat, kay haplas mo yan sa mga kalamnan mong masasakit. Ito'y gamot din sa mga varicose vein, paiwas para hindi mamatay ang mga kuko mo, at pampatay naman ng tukoto at lisa. Hindi ka rin kakagatin ng lamok pag pinahid mo to sa balat mo, ha? Kaya inuulit ko, iwasan mo munang uminom ng mga beer, mga carbonated drinks, soft drinks, iwasan mo yung mga chewing gum, huwag kang magbabad ng candy sa bibig.
At saka isa pa, mag-exercise ka regularly. Ito pong mga payo ko na to gawin mo. Ginagawa ko to, umaga at hapon nag-exercise ako. I-maintain mo para ma-maintain yung healthy weight mo, kasi pag masyado kang mataba, maraming yung visceral fat mo ay makapal, yung taba na yon ay nasa pagitan ng ating internal organ, na pupuwersa yung sphincter muscle na bumuka, no, para ma-reduce ang acid reflux. Huwag kang magpalaki ng bilbil. Pag malaking bilbil mo, malaki yung tiyan mo, may tendency mag-heartburn ka. Kasi pag meron kang extra body weight, pinupush yung stomach mo upward, no? Kaya magkakaroon ka ng acid reflux. Mag-exercise ka araw-araw. Ang pag-exercise ng regular ay makakatulong para magkaroon ka ng proper digestion sa katawan. Very effective ang paglalakad kung ikay dumadanas ng sobrang pagka-bloated sa tiyan o kinakabag ka. Ang exercise, nag-encourage ito ng better digestion. At saka, alam mo, ang gawin mo, ako po pagising ko sa umaga, nag-exercise ako ng 45 minutes, no? Meron akong ginagaya na yung sa YouTube, kung ano yung paborito nyong Zumba, gayahin mo yon. At saka bandang 3:00 ng hapon, ay nag-exercise din ako. Kasi nag-encourage ito ng better digestion. Merong faster clearing ng meals after na kinain mo. Ang exercise kasi nare-relieve yung acid reflux mo, nawawala din yung laki ng puson mo, at nakakasuporta ng good digestion. Kaya maglakad-lakad ka, no? Maaring swimming or jogging or biking, ay gawin mo yan, no? Ang gamot sa hyperacidity, mag-exercise ka, huwag kang upo ng upo. Kaya po alam natin ang hyperacidity, ang pasukan papunta sa yung sikmura ay isang valvula, no? Tandaan mo ang pasukan papunta sa ating sikmura ay isang valvula, isang singsing na kalamnan na tinatawag nating lower esophageal sphincter. Ito'y para siyang singsing, no, na pagitan ng ating tiyan at ng ating esophagus. Sa normal na kalagayan, yung valvula na yon, yung lower esophageal sphincter na yan, ay mabilis itong sumara. Once na pumasok ang pagkain sa tiyan mo, mabilis itong magsara, no? Kaya ito'y pagka ito'y laging nakabukas, yung mga naipon na acid sa tiyan mo ay pwedeng lumabas papunta sa esophagus mo. Itong dahilan, humahapdi ang iyong sikmura, nagkakaroon ka ng heartburn. Pag acidic ka, no, ito po ay magkakaroon ka na ng acid reflux. Paalala mo na po sa ating omega-3 fatty acid. Ang omega-3 fatty acid natin, ito'y food supplement, nakakababa ng cholesterol at saka ng triglycerides, kaya iwas fatty liver, iwas sa pagtaas ng BP, may iwasan ng development ng bara sa puso, at ito'y may iwasan mo yung palpitation, nare-reduce ang heart attack, stroke, at naiwasan yung blood clot sa ating puso at sa brain natin. Ang omega-3 fatty acid, effective treatment din ito sa constipation. Pag constipated ka, mag-take ka ng omega-3 fatty acid. Ito'y para magkaroon ng healthy functioning ng iyong digestive tract. Pag-take ka ng omega-3 fatty acid, nare-reduce ang bad cholesterol, nare-reduce ang panganib sa coronary heart disease, pati yung pamamaga ng kasukasuan, arthritis, ganon. Pag nag-take ka ng regular na omega-3 fatty acid, nare-relieve pati yung eczema, allergies, rashes, and psoriasis. Maraming mental problem like depression, Alzheimer disease ay ma-cure kung nagko-consume kayo ng regular ng omega-3 fatty acid, no? Kaya po ngayon, pati po yung palaban nito sa mental disorder, depression, and anxiety, pag nag-regular kayo mag-take ng omega-3 fatty acid. Anong sanhi ng pagiging acidic? Ang dahilan po nito, minsan meron tayong tinatawag na isang luslos, isang uri ng luslos. Ang tawag po dito sa luslos na yan, hiatal hernia. Yung nangyayari itong luslos na to, kapag yung mataas na bahagi ng sikmura mo, yung mataas na bahagi ng sikmura at saka yung bulb, no, yung parang singsing, yung lower esophageal sphincter, ay gumalaw taas sa yung diaphragm, no? Inuulit ko, pag ang mataas na bahagi ng sikmura at saka yung
yung sphincter muscle na yan gumalaw pa itaas sa diaphragm, ang kalamnam na kumokontrol sa paghinga at organo ng hangganan, kapwa ng sikmura at dibdib, ito pong diaphragm na to tumutulong para mapanatili ang acid sa sikmura. Ngunit kung ikaw merong hiatal hernia, meron kang luslos, ang mga naipon na asido sa sikmura ay ito'y pupunta yan sa iyong esophagus, magiging dahilan nito ng pagiging acidic mo. Kaya isang dahilan ng esophageal reflux disease, merong hiatal hernia, isang luslos dito sa may sikmura mo. Sino-sino po ba ang maaaring magiging acidic? Ang pagkain, at saka yung pagkatapos mong kumain, hihiga ka. Wag na wag kang hihiga pagkatapos kumain. At saka yung sobrang bigat mo o sobrang taba mo at kumakain ka bago ka matulog. Kaya kailangan po, ang sabi, wag kang iinom ng, yung mga umiinom ng pain reliever, mga aspirin, mga baggamot na pangalis ng kirot ng kalamnan, pwede kang magiging acidic ka din dyan, no? Tsaka kung mahilig ka rin sa chocolate, pag mahilig ka sa chocolate, mag-form ito ng acidity mo. Iniisip mong ikaw ay acidic, ang gawin mo, makakaranas ka dyan ng heartburn. Ito'y mahapding pakiramdam na nagmimula sa sikmura mo papunta sa dibdib at minsan nakakarating hanggang lalamunan. Kaya ang tawag dito ay heartburn, tawag dito ay acidic. Mga taong acidic nakakaramdam ng sakit sa sobrang ibaba ng dibdib, para bang pinapaso ang puso, kaya ang tawag heartburn. Hindi po to sakit sa puso, ito'y heartburn. Kaya minsan parang lasang suka ang bibig mo, mapait, di ba? Maasim na parang lasang asido. Ito'y nanggagaling sa lalamunan mo hanggang sa bibig mo dahil dun sa acid reflux na yan. Minsan matindi ang kabag mo pagka meron kang acid reflux. Minsan din po nagdighay ka ng dighay at saka po nahihilo ka pa minsan. Kaya minsan yung hininga mo parang tunog na sumisipol ka, namamaos ka, minsan namamaga pa yung tonsil mo, ubo ka ng ubo. Lagi ka may plema, hindi nawawala, no? Pagkatapos nabibingi ka pa, nahihilo ka pa, sumasakit yung ulo mo, sumasakit pati balakang mo. Mag-take po kayo ng na Super B Complex. Ito'y combination ng 8 essential B vitamins, thiamine, riboflavin, niacin, B6, folic acid, biotin, pantothenic acid, and B12. Ito'y tumutulong para mag-produce ng energy sa katawan. Ang Super B Complex, kino-convert yung food mo into energy. Nagsusupport ng metabolism, siya nagko-control ng appetite, ng pagtulog mo, at saka ng mood mo. Ang Super B Complex, ito ay combination ng essential vitamins para mag-provide sa'yo ng energy due to poor diet and vitamins deficiency, kaya nagkakaroon ka ng chronic fatigue. Sa tulong po ng Super B Complex, lalakas ka. Ito'y anti-stress, anti-anxiety din po itong Super B Complex na ito. Ngayon, ito pa po ibang mga payo sa ating dighay ka ng dighay. Gumawa ka ng diary sa pagkain mo. Pag kinain ko to, dinidigay ako. Di umalis, wag na yun. Wag kang, sabi nga, kumain ka 5 ulit sa loob ng maghapon. Iwasan mong kumain ng napakarami, lalo na sa gabi. At kumain ka ng maaga, bago alas 5, maghapunan ka na. Iwasan mo na, para wag kang kumain napakarami, para hindi mabatak ang tiyan mo. Kasi pag nabatak yan, gagalaw yan, paakyat pataas yung acid na yan, no, di ba? Kaya wag kang kumain ng lechong baboy, maraming taba yun, di ba? Kain ka ng hipon, alimango, limasag, tahong talabapusit, iwasan mo yan. Mga tsokolate, iwasan mo. Mga sili, mga kamatis, mga pinipritong matabat, mahang na pagkain, iwasan mo yan. Kaya baguhin mo yung kasanayan sa pagtulog. Pag natutulog ka, kasi nga po, pagka natutulog ka, siguraduhin mo na 2-3 hours ang pagitan bago ka humiga, di ba? Kaya pagka kayo po may kinakabag, dinidighay ka, yung pwede kang umupo sa isang upuan, yung recliner chair, ganon, para yung gravity pababa. At saka pag hihiga ka, maglagay ka ng 2 unan, elevate mo yung upper body mo, yung upper torso mo, elevate mo mula dito sa bewang mo,
nakaka-incline ka na ganon. Tapos maglagay ka ng 2 pillow at saka yung pinakapaan ng kama mo, lagyan mo siya ng pampataas na ganon. Tapos para makatulog ka, maglagay ka ng mainit na tuwalya sa tiyan. Magpakulo ka ng tubig, ilublub mo sa kumukulong tubig yung towel na makapal. Pag piniga mo, tas balot mo sa yung tuwalya, ilagay mo sa tiyan mo, pampatulog yan. Tsaka po, pagka pwede mong itaas yung paa mo, i-bend mo yung isa, itaas mo yung isa, up, down, 30 times, gawin mo yan, no? Tapos hinga ka ng malalim, paso ang hangin sa limbawa, nakahiga ka, masakit ang tiyan mo, hindi ka makatulog, tara kang sinasakal, tumayo ka, tumayo ka, itaas mo yung kamay mo na ganon, tapos yung kamao mo, itiko mo na ganon, tapos straight body ka, hagurin mo yung tiyan mo mula sa may ilalim ng tadyang mo, dito sa ribs mo, mula dito sa sikmura, i-massage mo ng pababa hanggang doon sa may tiyan mo, hanggang sa may pusod mo, ang hagod mo, itong knuckle ng yung mga dali, ito i-massage mo ng pababa papunta sa tiyan at puso mo, para yung mga ito, importante, umutot ka. Pag umutot ka, nawawala yung pressure dito sa tiyan mo, ha? Inuulit ko po, kayo ay para maiwasan ito, lagi po kayong umiinom ng tubig, maligamgam na tubig, malaking tulong po ito sa inyo, no? Kaya meron kaugnayan sa hirap na paghinga, yan, para ma-relax ka. Minsan yung stress, nagko-contribute din po yan sa hyperacidity. Para ma-relax ka, magpamassage ka ng buong katawan mo ng lavender oil. Itong lavender oil na to, magpamassage ka buong katawan, pamparelieve ito ng anxiety, nagpo-promote ng restful sleep, nagsusupport ng gandang circulation. Ito po, yung amoy ng lavender oil, merong relaxing effect. I-try nyo po ito sa katawan nyo. Ugalin nyo pong manood sa aking FB page, Patnubay sa Kalusugan. Ugalin nyo pong i-follow, i-like and share para lumaganap ang ating programa. Hanapin nyo rin po ako sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click yung subscribe, pati yung bell, pindutin nyo. Yun po yung bell of notification para malaman ninyo meron akong bagong video. Dadako tayo sa ating food for thought. Ang sabi sa Matthew 11:28, "Come to me, all ye who are weary and burdened, I will give you rest." Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan ang iyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingaan. Ito po yung invitation sa atin ng Diyos. Come unto me. Lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Tayo po kasi lumalapit lang sa Diyos pag may birthday, pag merong Pasko, di ba? Nagsisimba tayo, simbang gabi, ganon. Pero ang sabi ng Diyos, araw-araw, pagising mo sa umaga, merong magandang invitation sa atin ng Diyos. Lumapit kayo sa akin, kayong mga nahihirapan, nabibigatan, may pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Tanggapin mo to na may pananampalataya, maniwala ka. Sabi po sa Romans 8:31, ang Diyos ay kakampi natin. Sino ang laban sa atin? Pag lumapit ka sa Diyos, kakampi mo siya. Pag kakampihan mo ang Diyos, sino ang, sabi niya, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang lalaban sa atin? Wala. Ay, makapangyarihan yung ating kakampi. Sinong makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon? Paghiwalay ba tayo dahil sa kapighatian? Dahil ba sa pag-uusik? Dahil ba sa kagutuman? Dahil ba sa kawalan ng trabaho? Wag. Kaya sabi sa Romans 8:31, kung ang Diyos ay kakampi mo, sino walang lalaban sa iyo? Kaya po sa gabing ito, ang aking pong invitation sa ating lahat, ako din, ito po yung papasalamat ako sa salita ng Diyos, ang kanyang invitation sa atin, kasi po yung promise ng Diyos is full of blessing. Tanggapin mo to na may pananampalataya. Come to me, all you who are weary and burdened, I will give you rest. Lumapit kayo sa akin, kayong mga nahihirapan, kayo nabibigatan, na may pasanin, bibigyan ko kayo ng kapahingan. Magandang gabi po, nawa pong pagpapala at patnubay ng Diyos, siya sumaten sa buong gabing ito.